Okay, welcome back sa ating Coach Hadi Vlog. Thank you sa mga nag-subscribe, sa mga hindi pa nag-subscribe. Kung mabigat naman po yung nag-subscription, kahit like na lang o comment o share, masaya na po kami. Basta ang mahalaga, bigyan natin ng opinion o reaction yung kaganapan sa Senado nung hearing regarding doon sa AKAP na pinag-usapan doon. Okay? Salamat at God bless. Thank you sa lahat. Okay? Reaction na natin. Kaya pala ganon, kung todo depensa ang ating Congressman Erwin Tulfo kay Tambaloslos regarding doon sa People Initiative na wala daw kinalaman ang speaker. Yung pala, sila magka-AKAP. Kasi isa sa mga nag-create nung AKAP na fund na ikinubli sa DSWD, yung sa 2024 budget, isa sa mga nag-create ng AKAP ay si Congressman Erwin Tulfo. Kaya pala ganon, di ba? Kung todo depensa siya kay Tambaloslos kasi nga po magka-AKAP sila. Yun, magka-AKAP sila. Okay? Kaya yun. Base doon sa mga nangyari sa Senado, na-discover nila yung AKAP na nakalusot daw sa kanila. Hindi daw nalaman na nila, ngayon na lang Maging yung ang ating sangay ng DSWD, nagulat din sila base doon sa testimonya ng USEC ng DSWD. Nagulat sila kung bakit may budget silang ganun kalaki na 26.7 billion para doon sa AKAP. Gulat din sila. Ang matindi pa dito, nakadirekta sa Office of Speaker Martin Romualdez yung kung paano ipapamahagi o paano di ba? Malinaw, di ba? Malinaw. Sobrang linaw nito. Di ba? Na gagamitin nila ito sa isang parte na para bumangon sila. Kasi nga, yung nilikha nila na bagong AKAP, meron na kasing yung ibang mga ayuda katulad ng AX, yung tupad, yung 4-piece na yan, may guidelines na yan before siya bigyan ng budget, nalagyan na siya ng guidelines tapos ng alignment kung sino-sino ang makikinabang dyan. Pero matindi niyan yung AKAP. Imagine mo mga kapatid wala pang guidelines yung AKAP pero meron nilaanan na ng budget, parang baliktad. Sabi nga ni Senador Bato, baliktad na, 'di ba? Kapag humihingi ka ng budget regarding do sa yung sangay ng yung hinahawakan, 'di ba? Magpe-present ka sa Congress ng mga dokumento para mabigyan kayo ng budget regarding doon. Hindi yung nauna yung budget bago yung yung AKAP na yan, yung AKAP na yan. Di nauna siya kontra yung budget. Parang malikot siya kita mo yung layunin, di ba? Itinago nila dyan sa DSWD. Naalungkat yan nahalukay ng senador. Pero base doon sa lumitaw na hearing sa Senado, isa sa mga kasi ang namuno doon si Senador Amy Marcos, di ba? Committee niya yun Pero base doon sa lumitaw na mga isa rin pala si Senador Amy Marcos sa mga pumirma doon. Pero doon sa kanyang testimonya na para ang butuhan daw sa Senado ay electronic signature. Siguro nakaligtas sa kanila pero siyempre hindi naman po pwede hindi mo basahin bago ka pumirma, di ba? Peperma ka, pero babasahin mo muna kung ano yung pinipirmahan mo, ano ba yung mga na yan para paglaanan ng ganyang kalaking pondo. Di ba? Ang masakit pa diyan mga kapatid, tingnan mo yung AKAP, binigyan ng pondo na wala pang guidelines, wala pang nabubuo kung saan mga guidelines, kung anong mga realignment, kung sino makikinabang. Wala pang ganyan yan, walang guidelines yan. Pero may pondo na. Pero itong, di ba, binigyan ng pondo, 26.7 billion. Pero yung DPWH, zero budget. Infra yan, di ba? Para mapaganda yung buong Pilipinas sa mga bagay na mga infrastructure na pwedeng gawin. Pero ginawa nila zero budget. Pero si AKAP mayroon na wala namang guidelines, wala pang lehitimong patuntunan kung ano sa gagamitin, ano sinong kukuhan, di ba? Ang liwanag, di ba? Na ito yung mga palusot ng mga namumuno sa atin ng mga tiwali, di ba? Mga tiwali na hindi may paliwanag, maging yung Yosef di nila may paliwanag, di ba? Mayroon daw talagang pero wala pang guidelines, baliktad nga. Di ba? Palusot yan. Di ba? Palusot yan. Kasi alam naman natin malapit na yung tinatawag na
midterm election, di ba? Kapag yan ginamit, babango nga naman sila. Dahil inaayuduhan. At base doon sa lumabas na hearing doon, yung tigpa 5,000 ata, yung nabati doon, nagtatanong lang tayo, tigpa 5,000, doon sa mga ilalaan yon sa mga katulad na may hirap. Pero nakakuan yun, kumbaga sa bati sa hearing, doon sa pumirma ng People Initiative. Iyon ang nakita natin, narinig at napanood natin sa hearing, di ba? Pero hindi, dahil wala pang guidelines yan, wala pa naman daw lumalabas na pondo at wala pang nagagamit regarding doon. Sabi, di ba, okay naman, gano'n lang naman eh. Kaya pala gano'n katindi yung pagdidepensa ng ating Congressman Erwin Tulfo, di ba, kay Tamba, dahil isa siya sa mga nag-create ng AKAP. Kaya pala sila yung magka-AKAP, di ba? Magka-AKAP kayo, di ba? Sa situation na yun. Di ba? Dapat linawin nyo kung saan gagamitin. At ang matindi pa doon, yun nga, nauna yung budget bago yung, di ba? Ibig sabihin, dapat gumawa muna kayong request o gawa kayo ng ganyan, paano sino makikinabang, di ba? Ganyan naman ang natural. Bago ka bigyan ng budget at makita nila kung karapat-dapat siya yung bigyan ng budget. Hindi, nauna yung budget di ba? Bago yung, kasi sa committee, lulusot yan hanggang sa BICAM, di ba? Saka mabibigyan ng budget. Hindi, nauna na yung budget naitago nga doon sa kanin. Nahalongkat na lang na mayroong ganung pondo. Masakit yun. Alang matindi nga doon, yun nga, zero budget yung DPWH, sila meron. Na 26.7 billion. Yun ang masakit doon. Kasi yung mga ganyan, di ba, mayroon na tayong AX, mayroon tayong tupad, mayroong 4-piece. Yan, ginawa na ng batas yan. Ginawa na para ipamahagi doon sa mga ayuda. Iyang akap wala. Diba? Kaya malinaw 'yan, 'di ba? Ang labo ng mga palusot nila 'yan. Alam mo mga kapatid, kung malabo yung sabaw ng pusit, mas malabo pa sila doon sa sabaw ng pusit. Pero dahil akala nila sobrang labo hindi makikita, nakita pa rin, 'di ba? Kaya mga kapatid, sana makita niyo yung kahalagahan. Makita niyo yung tamang kwento. Bakit tayo nagre-reaction at nag-opinion regarding doon? Mamamayan tayo Karapatan natin magsalita. Hindi ibig sabihin para bang sinisira o ano pa. Hindi po. Linawin nila kung saan nila gagamitin. Paano nangyari yan? Ba't hindi nila inihayag yan? Bakit parang pakubli? Di ba? Parang ganun lang. Kung mali, sabi nga ng iba, kung mali, ba't hindi pa? Kaya nandyan na nga po yung Senado. Sinusuri na. Di ba? Karapatan nila. Sila yung may karapatan na magganyon, di ba? Pero tayo mga mamaya, may karapatan tayo magsalita at magbigay ng opinion. Dahil tayo yung pera natin yan di ba? Pera ng taong bayan yan. Na sana naman, wag naman itong mga tiwaling ganitong klase, yung mga palusot nito, mga matatalino. Atin, abogado yan mga abogado yung karamihan dyan, di ba? Mga abogado yan. Pero ang huhusay magdoktor, hindi naman tapos ng doktor, hindi naman tapos ng medisina, pero napakahuhusay magdoktor, di ba? Kaya makita natin sana yung mga ganung bagay na wag natin pahayaan yung mga ganon. Bagamat nag-opinion tayo, ibig ba sabihin o nag-reaction, nagbigay tayo ng ibig ba sabihin sinisira natin yung hindi po, karapatan natin yun dahil unang-una yung pera na yan kaba ng bayan. Bahagi tayo diyan mga mamayan. Dapat tayo mag-speak up tayo pag may nakita tayong mali, nakita natin alam naman ang mali, magsalita po tayo. Hindi ibig sabihin na lumalaban tayo o ano pa man na para, di ba? Bigyan lang natin ng karapatan natin bilang mamayan dahil sabi nga nila, di ba? Tayo yung boss, di ba? Bakit ganun? Pag nagtanong yung boss, ba't yung boss ang kinulong? Baliktad, di ba? Dapat, di ba? Pag tinanong ka, coach, saan mo dinala yung pera? Papagalitan mo yung boss mo? Hindi naman, di ba? Nagtatanong sa'yo karapatan niya kasi boss mo nga siya, di ba? Ganun lang yan. Hindi yung tinanong ka, hindi po pwede. Sabi niyo kami yung boss, di ba? Karapatan namin magtanong at magsalita. Karapatan natin bilang mamamayan. At huwag tayong papayag na gano'n na kitang-kita natin na ginagahasa na yung kaba ng bayan, hindi pa rin nagsasalita. Salita po tayo. Hindi ibig sabihin tayo lumalaban sa isang parte na hindi po. Tayo po yung malit na channel daw, malit na tinig na to, makakarating din to. Ma-appreciate din nila, makikita rin nila yung kahalagahan yung mga ganung bagay. Na tayo, hindi tayo nagbubulag-bulag at nagbibingi-bingihan. Diba? Pero hindi tayo sa parte para masira ang ating bayan. Tayo parte para umunlad at mapangalagaan yung pondo natin. Di ba mga kapatid? Ganun lang. Basta lagi ko sinasabi mga kapatid, ito lang. Lagi kong kinukwento.
Basta pag mali, mali. Ganun lang naman yan eh. Pero pag tama, magkasama-sama tayo. Di ba? Ganun lang. Thank you, God bless. Sana nagkaroon tayo nabigyan ko ng kaunting opinion or reaction yung regarding doon sa akap na yan. Kaya pala ganun. Magkaakap po sila. God bless. Thank you.